Kausapin ho natin na ang Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE. So usapin po ito ng wow, hahato na namang presyo ho ng kuryente sa darating pong buwan. Si Ginoong Nick Satur Jr. nasa ating linya. Sir Nick, kumusta ka na? Magandang umaga. Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Sir Nick, good morning. Hello Sir Early, good morning po. May pagtaas sa presyo ng produkto batay sa pahayag ng mga kooperatiba tulad ng Meralco. Dito nakalipas na araw, yun naman pong para sa transmission ng NGCP, narinig natin around 75 o 70 centavos yata yun. Ano ang assessment ng PARE dito? At ano bang anong dating ho nito? Lalo na parang hindi yata napapaiwan ang bayarin sa kuryente sa pag may usapin ng pagtataas presyo ng mga serbisyo at mga bilihin, Sir Nick. Opo Sir, no? Ngayong summer months, inaasahan na po natin yan dahil yearly naman pong nangyayari na kapag itong summer months ay tumataas talaga ang presyo ng kuryente dahil kulang yung ancillary services. At pangalawa ay dahil din dito sa fuel crisis na nangyayari. So aasahan po natin na hindi lang siguro itong Abril at Mayo, pero pati itong mga darating na buwan ay tataas at tataas talagang presyo ng kuryente natin. May mga may mga paraan ba nakikita kayo na siguro dapat nating tingnan at dapat suriin kung tama, unang-una kung tama at makatwiran ba itong mga binabanggit na pagtaas? Oo, marami tayong pwedeng gawin, Sir Orlino, para to mitigate itong mga risk ng price increases. Unang-una, pwede nating tignan kung ano nga ba yung mga generation cost at transmission cost. Kailangan masuri natin, ma-unbundle ng husto kung ano yung mga cost, Sir Nick? kung ano po yung mga cost na pinapataw sa mga consumers. Pwede rin po natin tignan yung sinasabi po nila na pag suspend ng ating mga taxes, no? Kung hindi man pwedeng tanggalin yung taxes, baka pwedeng isuspend o bawasan man lang yung taxes para po mabawasan yung price shock or bill shock para sa ating mga consumers. Okay, tama-tama yan din po ang isa sa dalawang paksang aming gustong itanong sa inyo. Unahin ko na muna, bukod doon sa pag-unbundle ng mga gastusin natin, binabayaran natin sa kuryente, o mga karagdagang pa mga detalye na andyan po sa binabayaran natin sa kuryente. Meron bang pangangailangan at meron bang dapat na hilingin na pati yung VAT o kung ano pang mga buwis na pwedeng alisin muna sa ating binabayaran sa kuryente, ipag-aralan din at ipatupad din ang pagbawas nito sa pamahalaan tulad na ginagawa ngayon sa mga produktong petrolyo? Sa tingin mo, Sir Nick? Oo, sir, marami pong pwede nating tignan kasi yung taxes po natin, may tax po sa Ang generation, dami. may tax sa transmission, at Tama. may tax sa ating distribution. Ngayon, sa lahat po ng taxes na yan, yung taxes mula sa generation charge, taxes mula sa transmission charge at distribution charge, lahat po yan ay pass on sa ating mga consumers. Tama. So kung titignan natin, nagkakaroon ng parang multiple taxation, no? Kaya sobrang mahal pagdating na sa ating mga consumers. So kung yan po ay tatanggalin natin or babawasan natin, malaking tulong po para sa ating mga consumers at malaking ginhawa para sa ating price, sa electric price. Ano yung particular na buwis na gusto nyo sa tingin nyo pwedeng alisin? Yung VAT, sir, pwede nating VAT sa lahat, sa transmission, yes po, generation, at saka sa distribution? distribution. Magkano ba? Ilang porsyento ba ito suma total na binabayaran 12%, natin? sir, ang VAT ng generation, 12% rin sa Lahat transmission, 12. 12% rin po sa distribution. So Mm-mm. titignan natin, parang umaabot po siya ng 36% ang total na pass-on charges sa ating mga consumers. At syempre, andyan pa po yung mga iba't ibang mga charges na nakapass on sa consumers natin katulad ng systems loss, no, andyan din po yung mga discounts, lahat po yan binabawas po sa ating mga consumers. So kung titignan natin, parang pasan-pasan talaga ng mga consumers lahat ng mga bayarin. Kaya po
parang sobrang mahal na ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. Bakit daw napakahirap usisain o muling pag-aralan ng Kongreso itong EPIRA? Kasi lahat naman ng ating mga bayarin, lalo yung system loss charge, sinatakda kasi yan sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA law. Bakit daw para napakahirap itong pag-aralan, suriin, bagamat ito'y binanggit na sa unang sonahon ng Pangulong Marcos? Sir, sa tingin ko po hindi naman po mahirap pag-aralan o suriin yung sa IPIRA. Siguro mas kailangan pa natin ng stronger na political will. Kasi ito po yung sinasabi natin na dapat kasi kasama ang mga consumers sa usapin ng kuryente. Kasi tayo mga consumers ang nakakaramdam kung anong nangyayari doon sa ground, kung anong nangyayari sa grassroots, no. So katulad dito sa usapin ng privatization ng electric cooperative, no, nasa IPIRA rin po siya. Pero paano nila mapag-aaralan kung hindi naman nila pakikinggan ang boses ng mga consumers, no? Okay. Marami kasi tayo binabayaran dahil niya sa gusot na yan sa Middle East. So, talaga ito sa pabigat to sa atin. Lalo na mas malaki kung konsumo ho nito. Ang bayarin sa kuryente, Sir Nick. Sa buwan, sir, malaking umuubo sa sweldo yun nga natin. po, sana magkaroon ng stronger na consumer participation. Sana para magkaroon ng mas magandang oversight ang ating Kongreso, ay pakinggan nila ang boses ng consumers. Sir, kung titignan natin ang debate ngayon na nangyayari is whether ang electric cooperative po ba ay mas magandang maging private na lang o yung privatization ng electric cooperative. So, yan yung pinag-uusapan ngayon. Pero kung titignan natin, sir, nasaan ba yung problema? Before kasi privatization, nakalagay naman sa IPIRA na dapat ay merong reform. So ang reform na yan, yung action na yan ay nakay NEA, no. NEA has the authority to provide technical and financial assistance before natin i-privatize. So kung titignan natin, sir, is more on political will at more on action sa ating government agencies, regulators, at even po sa ating Congress para magkaroon tayo ng mas maganda na energy sector. At isa sa mga atin ding nais kung sakali talagang mamarapatin, dahil isa naman yan sa pinaka-purpose kung bakit may mga batas tulad ng IPIRA, ay yung mas epektibo at mas mura mapagkukunan ng enerhiya natin, hindi yung nakadepende sa may mga fossil fuel pa rin kasi may mga geothermal nga pero mukhang hindi sapat at minsan mas mahal pa raw yata sinisingil eh. Sir Nick? Yes po, Iba sir, siguro no? tulad ng hindi ko lang alam Yan kung meron bang naulinigan ka na talagang tapat at makatotohanang pagtukoy kung merong pag-aaral dito sa pamamagitan ng nuclear kuryente, nuclear power na kuryente? Oo. Ngayon marami pong mga pag-aaral ng PNRI, no, and ng Alphas Pinas na yung nuclear na ang isa sa pinaka-feasible. So ang sa pare lang po, inaantay lang natin kung ready na ba ang Pilipinas, kung ready na ba yung mga batas natin to protect consumer rights and environment before dun sa full implementation ni nuclear. Although, sa pare naman po, regardless of... Yes, Sir Nick. Nawawala ka, Sir Nick. Hello, sir. Yan, okay, go ahead. Sa pare naman, may binabanggit ka, Sir Nick, bago naputol. Sa pare naman po, we welcome all technologies, no, nuclear, coal, or even other fossil. No, lahat po, wini-welcome natin yung technologies na to kasi kulang na kulang tayo ng supply ng kuryente. So kailangan pa natin ng mas maraming power generation and we need more technologies to come in. Kasi yun yung kailangan natin sa Pilipinas sa ngayon. Meron ako nakausap na isang engineer din eh. Meron daw kasing akalay malaking tulong solar. No. Mukhang nabudol daw tayo sa solar project na yun. Anyway, mas maganda ho talaga mapag-uusapan po ito ngayon lahat ng ating mapagkunan. At kung sakasakali ito yung madi-develop, talagang maibigay ito
na bahagi kasi ito ng serbisyon dapat ibinabalik sa atin Sir Nick, sa mamamayan. Ito yung serbisyong pangunahin na dapat talaga namang hindi pinapabayaan ng gobyerno sakaling magkaroon ng mga bagong reforma at pag-develop ng maganda. Wag muna sumali yung mga involved sa kasalukuyang sistema ng kuryente na meron tayo dahil mukhang talagang ang iba sa kanila negosyo nasa isip hindi serbisyo, Sir Nick. Yun nga po sir, ang hindi nagtataka tayo. Bakit itong mga merong kaso o dati nang hindi nakapag-deliver ng maayos na serbisyo, bakit sila pa rin yung paulit-ulit na kasama sa mga bidding o sila pa rin yung paulit-ulit na kasama nananalo sa mga project, no? So dapat meron talagang screening committee na maayos, na kung hindi sila nakapag-deliver ng maayos na serbisyo ay dapat sa susunod na bidding hindi na rin sila kasama o hindi na dapat sila nabibigyan pa ng mga projects. Kung gano'n na meron mga failure or mga projects na hindi natuloy, ghost projects man yan, no, or undelivered na mga services. So dapat yan din po ang isa sana na titignan ng ating mga regulator para hindi na tayo mabudol sir, no, sa mga projects na ganyan. Thank you, Sir Nick. Maraming salamat sa ulitin po at magandang umaga po sa inyo, Sir Nick Sator. Thank you po sa inyo. Thank you sir, good morning po. Chief Advocate Officer po ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE, si Sir Nick Sator Jr. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.